Sunod ay ang nail cutter. Ang nail cutter ay ginagamit ito kapag ang ating kuko ay mahaba. Ito ang ginagamit natin sa pagputol ng ating kuko. Sunod ay ang toothbrush. Ito ang ginagamit natin sa pag-toothbrush o paglilinis ng ating ngipin para maganda tingnan. Ito ay ang Colgate. Ito ang ginagamit natin sa kapag tayo ay nagtitipid. Pinipigilan ang toothpaste at pinipigilan ang paggawi ng mikrobyo sa tinig at pumatibay ang ngipin. Sunod ay ang sabon ko, teacher. Sunod ay ang tuwalya. Ito ang ginagamit natin sa kapag tayo ay naliligo. Ito ang ginagamit natin sa pagtapis ng ating katawan. Then sunod ay ang Zip-Bite or ang sabon ng pagligo. Ito ang ating ginagamit sa paglilinis. At kinukuha nito ang mga dumi ng ating katawan at pinabango ang ating katawan. Ngayon mga bata, mayroon ba kayong mga katanungan na tatalakayin ngayong araw? Wala. Ngayon ay ang atin po kayo ng dalawang grupo. Ang una ay gumawa kayo ng drama na nagpapakita o gumawa kayo ng drama na nagpapakita ng paglilinis at pagsasalos ng sarili. Ini ang unang pangkat, then ikalawang pangkat. Basahan po ang mga mga batayan. Una ay ang bubuhang batayan frequency. Ipapakita ang buong husay ng paggawa ng pwede. Ang kasaya-saya frequency, mahusay, ipapakita ng pasitong volume, subalit may konting ilanlaman at hindi kasaya-saya, hindi tayo na malimang, hindi sa gawa ang volume. Sige? Ito lang mo sa inyo ang buo, kaya pagkat,
paglinis at pagkain sa katawan. Okay, itong palakpakan ng dalawang grupo. 1, 2. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang nakuha ninyo. Ang unang grupo ay nakakuha ko 10 points. Yay! Ang grupo ay nakakuha ko 10 points. Yay! Ngayon mga bata, meron ako ano bang mga question? Paiputin ang salamin. Ang huling momento na saan siya magsasagot ng ating mga katanungan. Oh, 16. Rona, picture bro. Anong gustong paraan sa pagsasagawa ng pagkain? Ang mas mapapamalaan ko sa paggagawa ng pagkain, unang picture ay babasahin natin ang ating katawan. At pangalawa po ay sabunin po natin at tayo maglagay po ng shampoo, magsisipilyo at pagkatapos naman po ay magwalya po tayo upang hindi mapasama ang katawan at magsisipilyo po. Tama, si Rona. Bigyan natin ang tatlong palakpak si Rona. 1, 2, 3. Your teeth from left to right. Brush your teeth in the morning. Oh, Christine. Ikaw, salamin. Ano ang gustong paraan sa pagpapalaga ng ngipin? Dapat yung teacher ay araw-araw po tayo mag-toothbrush. Diba? Tatlong pieces of texture. Diba? Una, tama, si Christine. Bigyan natin ng tatlong palakpak. Sige, balik lang. Thank you po, teacher. Sige, Denebas, anak. Anong gustong paraan sa pagsasagawa ng pag-alaga ng buhok? Tama, si Deneba. Bigyan natin ng tatlong palakpak. 1, 2, 3. Brush. Oh, teacher. Anong gustong paraan sa pagsasagawa ng pag-alaga ng kamay? Tama, bigyan natin ng tatlong palakpak. 1, 2, 3. Brush, brush. Yes po, teacher. Anong gustong paraan sa pagsasagawa pag nagpapalinis ng paghilamos? Ang good teacher, gamitan po natin yan sa bukong paligo po upang tayo po ay malinis po at mabango. Tama, Silona. Bigyan natin ng tatlong palakpak, Silona. 1, 2, 3. Tingnan mo mga bata, sa tanong ko. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapalagaan ang paggamit ng mga kawitan sa paglinis ng building? Yes, Silona. Bilang isang bata po, teacher, inalagaan ko po ang mga kagamitan sa paglinis at pagkain sa katawan ko through is paggamit ko sa kanila ng hindi ko nakaabot po, teacher. Kung binabalik ko po ang COVID ko at pagkatapos ko po sila gamitin ay inalagay ko po sila sa tamang lalagyan ko para hindi ko sila makira at pinipurdayin ko sila makapagod sa oras ng mga bata at teacher para hindi sila makatulog o magbago sa bata teacher. Tama, Silona. Ngayon, ano ba yung mga tinalakay natin